Napag-usapan natin ang patungkol sa pagka-board nitong si Ramirez dahil hindi niya na-appreciate ang laban nitong sila Gracia at Geld. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. Ngayon, gusto nga itigil nitong si Ramirez itong laban. Pero hindi naman yun pwede. Napaka-disrespectful para kay Geld nun, pati na rin kay Gracia. Pero ang problema itong si Ramirez ay isa ring Demon Lord. Kasing rank niya itong si Rimuru. Kaya technically, ngayon, siya ang highest authority dito. Pero umungol itong si Benimaru na hindi daw pwede. Medyo rude ang pagkakasabi nitong si Benimaru nito. Kaya sinaway siya nitong si Ramirez na sub-commander lang daw niya itong si Benimaru at siya daw talaga ang commander-in-chief dito. Kaya magpakita daw ito ng respeto sa kanya. Sabi naman ni Benimaru, okay daw. Honestly, sawang-sawa na daw itong si Benimaru na maging under nitong si Ramirez dito. Ni paggamit nga ng honorifics hindi niya nagusto. Pero dahil sa pagpipigil nitong si Benimaru hindi na nga rin itinigil nitong si Ramirez itong battle. Ngayon, papalapit na ang climax nitong laban na ito. Nag-all out na talaga itong dalawa. Napasabi itong si Gopta na malapit na daw matapos itong battle. Nag-agree naman dito itong si Benimaru dahil sa matinding mga hampas nitong si Geld finally ay nawala na ng pakiramdam ang isang kamay nitong si Gracia at dahil doon nailaglag niya ang shield na kapit-kapit nitong kamay na ito. Hindi naman ito ganun ka-fatal kasi meron siyang automatic recovery pero unfortunately napakahabang time na nun para sa kanila. Yung pagkalaglag na shield na yon ang pwede maging deciding factor nitong kanilang battle kasi in a split second maraming pwedeng mangyari. Hindi nga pinalagpas nitong si Geld ang pagkalaglag nung shield nitong si Gracia kaya sunod-sunod na siya na umatake uli dito at hindi na nagkaroon ng chance itong si Gracia na damputin pa uli itong shield na ito. Ang problema sa mga long-lived species hindi sila halos nakakatapat ng mga opponent na kasing level nila. Kaya karamihan sa mga ito sanay nga sa battle pero hindi battle na same level ng kanilang rank kasi halos wala na sila nakakalaban na kasing lakas nga nila. Maging sila Gay Crimson daw palagi nakikibattle pero ang mga kalaban niya lang palagi mga weaker opponents. So palagi niyang madali na nai-dominate ang laban. Dahil doon mababa na ang growth rate niya tuwing nakikipaglaban siya. Pero hindi ganun ang case nitong si Geld kasi hindi naman siya sobrang overpowered. Sanay itong si Geld na makipaglaban sa mga opponent na mas malakas sa kanya. Kaya tuwing nagkakaroon siya ng battle napakalaki ng experience na kanya nakukuha since hindi pa nga niya naaabot ang pinakamalakas niya na state. Pero hindi natin pwede sabihin na ganun rin itong si Gracia kasi itong sila Gracia walang dahilan para mag-all out sa mga previous battles nila. Usually, kapag nakaka-encounter sila ng mga malalakas na opponent, palagi nilang option na tumakbo. Habang itong si Geld hindi nagba-back down kahit na mas malakas ang opponent niya sa kanya. Determinado siya magpalakas at hindi siya kontento sa may current state niya. Kaya continuous ang kanyang growth compared sa mga long-lived species na katulad nila Gracia na watcher na lang ng mundo at naging stagnant sa pagsunod nila sa may assignment sa kanila nitong si Valdenava. Hindi na itong sila Gracia nagte-training. Unlike nitong si Geld na tuwing day off niya galing sa construction nakikipag-training siya kina Hakuro at Agera. Although hindi nag-i-stand out itong si Geld sa mga 12 patrons nitong si Rimuru itong si Geld daw talaga ay isa sa mga masigasig pagdating sa pagte-training. At although hindi nga ganun kataas ang kanyang offensive power bawi yun ng defensive skills niya na i-master niya ang lahat ng mga techniques na alam niya pwede niyang pakinabangan sa laban. At usually, yung mga yon yung pagdidil ng damage sa may opponent kahit na nagde-defend ka lamang. At ngayon nga, na-apply nitong si Geld ang mga natutunan niya na yon. Dahan-dahan niya napabagsak ang defense nitong katapat niya. At once na defenseless na ito, ay ginamit naman itong si Geld ang kanyang Cow Slash. Nabalutan itong meat cleaver nitong si Geld ng napaka-hideous na haki. At nakadirect ito ngayon sa may direction nitong si Gracia. Napakalaki daw ng flow nitong atake na ito at kayang-kaya itong ma-counter ng kahit na sino. Pero nag-step back lang itong si Gracia kasi sa tingin ni Gracia isa itong trap at once na nag-counter siya dito ay may kasunod na atake itong si Geld sa kanya.
At sa lakas ng atake na ito, base sa analyzation nitong si Gracia, kaya siya nito mapabagsak. At dahil napastep back nga itong si Gracia, naiwan ng shield niya. Bigla namang lumabas ang mga ahas nitong si Gald at iprenidate nito ang shield na nahulog nga nitong si Gracia. Ginamit ni Gald ang kanyang gore-making Beelzebub at itransform niya itong shield na ito into his own energy. At since gawa nga nitong si Vega itong shield na ito, hindi talaga ito naturally occurring na mythical grade level na weapon, kaya wala itong sariling will. Madali lang rin ito na nai-absorb nitong si Gald. Hindi dito nagkaroon ng kahit na anong issue. Bukod sa energy, nai-absorb rin ni Gald ang toughness nitong shield na ito. Dahil sa naging power up na ito nitong si Gald ngayon, away itong si Gracia na ngayon nga hindi niya na dito kayang manalo. Kaya dito nag-surrender na itong si Gracia at dahil doon itong si Gald ang nanalo sa may laban na ito. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.